Boarding House. But before that, of course, would like as well to say thank you and to give an acknowledgement to all of our media partners, bloggers, and guests na kasama natin for today's press conference as we introduce these following people. Starting first from Inquirer.net, we have here Ms. Hannah Mallorca. Also joining us today is from Filmstar.com, Mr. John Milo Severo. We also have here from Bix Peaks, Mr. Bix Almacen. Also kasama natin from Kappa Media Online World, Mr. Jeffrey Perdoy. We also have from Hataw People's Balita, Mr. Romel Gonzalez. From Pelikula Mania, kasama natin si Naz Tavares. And we also have from Vloggers Philippines, John Campos. From Random Republica, we have Raj Alday. From Rider PH, we have Jojo Panaligan. And last but not the least, from Saksi Ngayon, My Movie World 3 from ABS-CBN News, Mr. Ronald Rapper. Before that, palakpakan natin our media partners, our wonderful guests and all. Thank you for joining us with this press conference for our two newest sitcoms. And alam kong excited na kayong makilala ang mga wonderful casts, our awesome team, and all who made this wonderful and possible for all of our viewers. Kaya naman for each and everybody, before anything else, we'd like as well to share some details about our two newest sitcoms because this is spearheaded by our MKO Film Studio in partnership as well with our bagong tahanan, DATV. I guess ready na ang ating mga partners and all our viewers para makilala ang ating mga casts of our two newest sitcoms for our bagong tahanan DATV. Kaya naman, ipakilala na natin ang ating mga main cast of our shows. We have here for Boarding House. First we have Trisha Malvar. We also have Jasmine Mendoza. Kasama din si JV Villaraza. We also have Trixie Malang, Jack Daniel Burgos, Rismond Del Socorro, Ata Quevedo, Charles Timones, Kaiser Bernardino, and Alden Go. There you go, and of course, as we also introduce these wonderful cast of characters, we also like to introduce as well the person behind this wonderful show that we've got, our director, as he is a movie and TV director, a recording artist with his band Android 18, an honorary director of media and communication, one of the youngest directors for Metro Manila Film Fest 2012 with his film Lugaw. His unorthodox and unconventional filmmaking style was shown in his films like Love Life 2019, kasama sina Sasha Laparam, Dina Imperial, and Epi Quizon, and of course Losers 2022, kasama sina Aram Nina, Charles Timones, and Kaiser Bernardino, affiliated as the digital artist for teleseries like Ang Provinciano, 30 Linen, Senior High, and Lavender Fields. Isa rin siya sa mga one of the top music video directors for OPM bands today. Directed almost 50 music videos and counting. He also directed the music videos for bands like Android 18, Hilera, Mayonnaise, and 6 music, including Tiger for the Vamp Mayonnaise, and 6 music videos for Silent Sanctuary. As of the moment, he is currently directing ang kanyang ikalawang movie, a romantic comedy film starring Bubble Gang, Annalyn Barro, and the first movie break of social media comedian Malupiton. Walang ibang nakakilala ni Malupiton. All of our social media platforms, and a horror suspense film starring Karen Reyes and Dindo Arroyo. Dahil isa si Direk, so one of the creators and director of the Pinoy Barkada sitcom Roomies and the spin-off The Boarding House. None other than, please welcome Direk Nyox Arcega.
you go. First off, good day to all of our cast, to our director, and all say hi to each and everybody. And of course, sa ating bagong tahanan, DATV, of course, gusto namin kumustahin muna kayo and all about these wonderful opportunities that we got here for today. Unahin muna natin na tanungin itong mga kaibigan natin dito about. Hello? Hello everyone, kumusta kayo lahat? Ako na mag-i-intro, syempre. Let me have the honor to introduce the owner and the head of DATV. Isang malakas na palakpakan for Sir Romel, everyone. May mas malakas pa ba dyan, everyone? Once again, Mr. Romel Verado, please. Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa aming tahanan dito po sa DATV. Of course, we're all glad and really happy for Direk Knox and his two new shows, Roomies and Boys. Thank you. What a great start right there for our kickoff para sa ating upcoming shows right here of DATV. And of course, Sir Romel, maraming salamat po for having us here on this day. Pero we have some questions to all of our cast and of course with our Direk Nyoks for this day. So here's some questions that we got. I guess pwede tayong magsimula muna kay Direk Nyoks. I have some sets of questions for you, Direk. Una muna about what inspired you on creating Boarding House? During the pandemic, isa sa mga nagtawid sa atin, siyempre nakakulong tayong lahat, di ba? So, nanonood kami ng mga sitcoms like Friends, How I Met Your Mother, Big Bang Theory. Tapos, nabigyan kami ng opportunity na medyo natatapos na yung pandemic. Nagkaroon kami ng workshop with my actors. So, yung workshop na yun with my actors is napag-desisyonan din namin na parang naging weekly basis siya dahil nga hindi kami makalabas o nagpo-bonding kami, nag-workshop kami. Then sabi ko na bakit hindi natin i-video? Una natin kung ano yung ginagawa nating acting. Tapos, nung nagkakaroon na rin siya ng flow, sabi ko bakit hindi natin i-upload? Ayan, bakit hindi natin seryosohin? At least hindi lang yung mga actors yung nahahasa din yung camera team, nahahasa din yung writers, lalo na yung sa post-production, and even me as a director, kung paano yung timing, comedy, di ba? Kung paano yung ginagawa talaga on television. And I'm very happy na ngayon, ironic kasi syempre yung Roomies is about a house na magkakasama yung barkada, and yung Boarding House din is about a house kung saan magkakasama yung magkakatropa. Pero this time, totoo may bahay na kami, so palakpakan natin yung DATV, everyone. Thank you so much for sharing with that, Direk Nyoks. And dahil meron na tayong overview about what's this show all about, would like as well to share with you a series overview of our upcoming shows, and of course all of our viewers out there as we go along with our concept and evolution as well of our sitcom. To show to you once again the overview of our bagong tahanan, DATV, para to know more all of our cast right here. Oras na para magpakilala muna tayo to all of our viewers and of course our wonderful members of the press, please. Hi everyone, we're very grateful for being here today. I'm Jasmine Mendoza and ako po si Jazz dito sa Boarding House. Hello po, this is the dream come true sa aming lahat. Thank you po dahil tinatuloy niyo po kami sa tahanan ninyo. Ako si Alden ko, I'll be playing as Alden sa Boarding House. Good afternoon po. My name is Benedict Santa Ana. I am Paul Ben sa Roomies. Maraming salamat for giving us an opportunity to be here in your home. Thank you so much. Hello po. Hello. Hello po, JB po. JB Teliarazo po. Una sa lahat, maraming salamat po. DATV, Sir Romel, for having us here and for welcoming us po dito sa tahanan ng DATV. And ang role ko po na ginagampanan ay si JB.
Hello po, ako po si Mac. Maraming salamat po sa DATV. Maraming salamat po sa DATV dahil binigyan niyo po kami ng bagong tahanan. Yun po. Ako po si Mac sa boarding house. Yun pa rin po. Hello po, ako si Caster Bernardino and sa boarding house, ako rin si Caster. And thank you everyone for showing here today para malaman natin ano ba yung mga kwento na boarding house and mga karoon tayo ng idea kung ano pa yung mga future ng mga with DATV. Hi everyone, good afternoon po. I'm Mara Quevedo, and I am at both sa boarding house and sa roomies. And thank you so much for giving us the opportunity po and inviting us here to DATV. There you go. Round of applause right here. Such to meet these lovely cast of our upcoming sitcoms. Pero oras naman para mapakinggan natin ang tanong ng ilan sa mga wonderful members natin from our press. So, the floor is yours, sir, ladies and gents. Congratulations, everyone. What makes the character you play in the series relatable to today's audience? We can begin with Jasmine, please. Yung character ko po dito sa boarding house, very relatable siya kasi for sure lahat po tayo ma-experience na may makasama sa dorm, boarding house, or unit, condos, and siguro minsan may mga bad trip moments tayo sa mga car roommates po natin. And ganyan kasi ako dito. Lagi akong bad trip sa mga boardmates ko. So, very relatable po talaga. Well, ako naman, I've been living alone for more than 3 years na din. And it's very relatable kasi yung character ko is hindi naman siya malayo sa personality ko in real life. And isa sa mga na-realize ko is madaming adjustment kapag napunta ka sa new environment. And with my kasama ko dito sa cast, sobrang nakakabaliw kasama. Pero masaya siya. And sobrang relatable kasi doon ko na realize na mas masaya ang tahanan kapag magkakasama kayo kahit sobrang iba yung personality niyo at doon lalabas yung uniqueness ng grupo. Yun na po. Hi. Once again, ako si Ben. I'm part of Roomies. So, ang role ko dito is actually ako yung kuya ng barkada. Since in real life, ako naman pinakamatanda sa kanila. Ako pinakamatanda. So, what makes it relatable is, pag kuya ka, ikaw talaga yung kailangan maging gabay ng bawat isa sa bahay. Dapat ay maging role model sa iyong mga kasama. Ayan lang. Hello po, good afternoon again. Yung role ko po as JB, it's relatable kasi ako yung tipo ng friend dito na ako yung nagpa-pacify ng lahat na nangyayari kasi sobrang gulo ng bahay, sobrang gulo, iba't ibang klase ng ugali yung meron yung bawat board mates. And ikaw yung magpa-facilitate, ikaw yung mag-iisip, paano nga ba natin masusolusyonan yung problema ito ng mas maayos, mas maganda. So, sa isang barkada, hindi lahat magulo eh. Sa isang family, hindi lahat matigas ang ulo or mabait. So, ikaw yung role ni JB, ikaw yung bahala na magbalanse o maging harmonious yung daloy ng pamumuhay doon sa boarding house. Ako naman po, yung mga binanggit po nila na kinakainisan, yung yung tinuturuan niya, yung malikot po, ako po yun. Ako po sa boarding house yun. So ako po yung pinaka-problema nila doon, yung preloader lang talaga siya, yun lang. So dami makaka-relate talaga dito. Yung sa akin naman po, kasi di ba sa totoong buhay, meron sa mga barkada yun talagang masaya lang, masayahin lang, trip-trip lang ganyan. So ako siya dito, and si Mac yung best friend ko dito. So mostly ng mga scenes namin masaya lang kami, nagkatawa, niloloka, nag-aasaran. Doon pumapasok sa JB na, ayun, kinokorek kami, nagagalit kasi minsan sumusobra kami sa kulit. So, lang kami? Happy lang. Happy lang.
So, ako si Ata sa boarding house and sa roomies. Meron tayong friend o meron tayong kakilala in life na may posisyon or medyo nasa taas pero sobrang kulit. So basically si Mac, ako yung counterpart niya na girl version. Hindi niyo i-expect pero sobrang kulit. Yan. Thank you. Thank you. Question ko naman either sa inyo, Direct Nox or kay Mr. Romel. Yung camera. What makes this sitcom different from other Filipino sitcoms? Wala, pareho lang. Joke lang. Fan kami ng sitcoms. Talaga, tayo lahat. Lumaki tayo ng pinapanood yung mga sitcoms na to. School Bukol, di ba? Different sitcoms from the 90s, kung Along the Riles. Kahit yung mga barkada flicks, TGIS, Gimmick, gano'n. And na-realize namin, lalo na nung pandemic, ito talaga yung goal noon, wala nang sugarcoating. Nung pandemic, nauso yung mga prank-prank, nauso yung mga toxic na content online. Tapos na-realize namin, bakit kawawa, ito yung mga mapapanood ng mga kabataan. So, bakit gano'n? Ba't gano'n yung kinakalabasan ng ano? Kasi hindi nila naabutan yung mga sitcoms. Kasi tayo nanonood tayo kapag sa Friday, Thursday night, inaabangan na natin sila Dolphy, inaabangan na natin sila Wabalu, di ba? So, yun, gusto namin na magpatawa, pero kung mapapansin nyo, every episode ng Roomies and Boarding House, sa gitna ng kalokohan, kakulitan, lahat ng mga riot na ginagawa nila, at saka mga problema, mabababaw o malalalim, sa dulo laging may moral lesson. Kung ano ba dapat yung gawin ng youth of today, at saka in respect dun sa mga nauna sa atin, di ba? Kaya, ngayon, gusto kong magpasalamat din sa mga kasama kong creators, kay Jella, sa writer natin, creator natin, and syempre, Sir Anjo, ang musical director natin, also part of Silent Sanctuary, dito sila yun. Ayan. So yun, ibang Roomies kasi sitcom siya ng makabagong generation na hindi na natin napapanood ngayon. One of the things that we really would like to focus on in our channel is positive engagement. There is this toxic cultural virality that goes around. Everyone can be viral in an instant, just like that. But does that help to contribute to society's development or even to the positive thinking of people? I don't think so. It is also saddening sometimes to see what you call influencers or key opinion leaders who do not have the integrity nor the inclination to be good, and they are there, no? Creating a fan base of followers na hindi mabuti yung nakikita nila. I think one of the good things that we will see in Roomies is that yung sinabi ni Nox, no? At the end of the day, what matters is goodness. What matters is family. What matters is we take care of each other. And that's one of the things that we could focus on as far as this show is concerned. There you go. Maraming salamat, Sir Jojo, for that question. Unang tanong pa lang yan, pero marami na tayong dapat abangan, ka-exciting na mga bagay with our sitcoms. Another questions po, please, for our press members. Yes, hello. My question is first, si Ata, paano ka naging artista at kailan ka unang pumasok sa showbiz? May background po ako with, at first I did music videos. So, doon ako nag-start sa mga music videos, mga dance. And yun, si Direct Nox, nagkaroon kami ng connection, tapos nakita niya. Actually, sa band niya, na unrelating yung first music video ko. So, technically, siya ang nakadiscover sa akin. Yun, doon kami nag-start, tapos sumasama-sama lang ako. I started as, pwede ko sabihin, as staff. Nag-staff talaga ako kasi very, gusto ko siya, parang na-enjoy ko talaga yung film or yung pag-shoot or yung pag-create ng ganito. So, nakita ni Direk, kinailangan ng extra. So, I acted, pinakita ko, nagpapansin talaga ako, nagpasikat. Tapos yun, slowly, nag-workshop kay Direk, and nandito na ako ngayon sa DATV with 4,000 Roomies.
Bongga ka kasi dalawang show mo, di ba? Sino ba sa inyo ang kasama both shows? Si Kister, si JV, si Charles, and si Kuya. Ayun. At tayo sa nalan, sino ang idol mong artista na something gusto mo makatrabaho? Local, ito lagi ko po siyang sinasagot every time na tatanong. Si Sir Bayani. Sir Bayani talagang very, kasi mahilig kami sa mga comedy film. Very unusual kasi for a girl usually kasi ang sinasagot nila is mga female actresses na gusto nilang maging. Pero we want talaga, or ako personally, I want to work with Kuya Bayani kasi talagang sobrang idol namin siya. Siya talaga yung isa sa mga peg ko pagdating sa mga jokes ko and yung mga kakulitan ko dito sa series na. Thank you. And Kister, same question, paano ka naging artista and sinong idol mo? Sa akin naman, I started sa theater sa school, so mga theater acts lang. Then, one time, si Direk nagturo sa amin and siya rin yung nag-direct ng isang theater act namin sa school. Then, ayun, after nun, nagkaroon mga next na workshops and mga upcoming mga small extra projects. Then hanggang sa, ayun, nagtuloy-tuloy na kami into series, then nagkaroon na ng movie which is Losers. Then, after ng Roomies, ito si Boarding House naman, then may mga music videos din na pumasok with Silent Sanctuary, ganyan. Then, ito na ngayon, sa TV naman, yung next na magiging project naman namin. And for artista na gusto kong maka-work, siguro sa si Coco Martin kasi ano siya, versatile siya and alam niya yung hindi lang siya sa acting, nag-direct din siya. So alam niya rin kung paano yung tamang flow, tamang way. So ayun yung gusto kong magtulan din sa kanya. Gusto ko siyang maka-work and at the same time gusto ko rin matuto with him. Charles, same question. Ako po nagsimula po ako sa music video. Music video din po yung direct nyo. And yun, nagsunod-sunod na sa ibang music video rin po din. Nagtrabaho din ako sa likod ng camera kasi bumuo kami ng team para din po. Kasi gusto namin talaga yung ginagawa namin. Gusto namin magkwento, gusto namin ng film. Kaya dalawa po yung tinatrabaho ko is nag-ano ako na minsan na DDOP ako, minsan na artista ako. Yung film po ni Direk Nyok na Losers, yun po yung first movie ko. And mga nasundan pa nung iba. Yun po. And gusto mong katrabaho na artista. Mon Confiado. Yun po. Sobrang fan po ako ng mga ng mga work niya, ng mga movie niya. Kasi once na kung ano yung binibigay sa kanya ng director, kung ano yung role na gusto, na kailangan, binibigay niya talaga. Like, kailangan niya mangingisda, magtitira siya dun sa mga mangingisda ng isang buwan. Yun talaga yung ko sa kanya. Tsaka, nung nagka-artista po kami sa Losers, binigyan niya kami ng mga advice. Naka-video call namin siya. So, malaking bagay po yung naibigay niya sa amin. Yun po. Yung Losers, yun yung si Aramina, yung horror yes po. film, di ba? Yes po. Ikaw naman, JV. Hello po. Una pong beses na naging artist po ako ni Direk. Parang napaka-unexpected din kasi. Kasi sa buong, estudyante po ako ni Direk from 2019. Then, nasa likod po ako ng camp, prod, tapos naging assistant director niya din, and which is until now. Pinatawag lang nila ako from Tanay, bumiyahe ako ng Antipolo. I thought, isa ako sa mga writer or part lang din ng prod. Then, binigla lang nila ako na, oh, artista ka na. Ha? Bakit na artista? Direct? So, akala ko nagbibiro lang siya kasi hindi siya yung unang choice na parang, hindi ko naman nakikita yung sarili ko to act or to do acting po. Pero, kapag kasi ako, pag binigyan mo ako ng trust sa isang bagay, whether kung nakikita ko siya na, ay hindi ko nakikita yung sarili ko dyan, but if you see something in me na, kaya mo yan. So, I'll try. Then, hanggang ngayon, nag-start, nagkaroon ng workshop, tapos unti-unti, binild ako ni Direk sa bagay na nag-e-enjoy kami ginagawa. Hindi ko rin kasi inakala na mag-e-enjoy ako to do acting kasi parang gusto ko lang, nasa likod ako ng camera, nag-a-assist or
nagdidirect din. Yung si Pero yun, yung opportunity na yun, yung nagbigay sa akin to do acting. So, sobrang thank you nga ako kay Direct pagdating doon sa bagay na yun. And kung meron man po akong artista na gustong makatrabaho someday, it's Meme Vice po. Kasi I'm a big fan of Meme Vice. So may mga tira po ako na joke dyan sa ano na somehow parang siya po kasi inspiration ko kasi my character is gay po doon sa pero straight po talaga ako. Gay ka ba? Straight po talaga ako. Hindi pa naman out. Hindi pa po ako out. Pero yun po, gusto ko siya makatrabaho someday para at least mas ma-feel ko yung mas malapit ako sa dream ko. Ganun po. Nakita mo na si Vice in person. Not yet po, hindi pa po. Thank you, Jay. Thank you po. Si ano naman, si nakakalasing naman ang pangalan nito. Iko. Oh, paano ka naging artista, Jack Day? Ang totoo pangalan mo yan? Opo. Apelido mo yung Day niya. Hindi po, bukod pa po yun. Anong apelido mo? Whiskey? Sige, paano ka naging artista, Jack? And sinong idolo mong local star? Actually po ako po, nagsimula po ako as umaacting lang po sa social media. Tapos may nakadiscover po sa akin na isa pang director, pinasok po ako sa indie film. Tapos after po ng indie film, pumasok na rin po yung mga iba't ibang opportunities. Tapos dumating po si Tyler Dogs. And yun, dun po nagsimula yung acting career ko. From movies to music video, digital ads, tapos mga yun sa TikTok, tapos yung mga ano pa ba yung mga commercials, ganun po. Tapos yun po, doon po nagsimula lahat. Maka-work po na artista, gusto ko po si Jose Manalo. Kaya po, kasi po, ano po, yung, ano po, kung tutusin po talaga, panglahatan po kasi talaga siya. Kumbaga parang, pero more on focus po kasi niya is comedy. So, sa work po na ginagawa namin, parang, ayun po yung pinakakailangan ko na i-enhance pa. Kasi parang, sa iba pong larangan ng pag-acting or sa mga ibang role pa, parang, ang pinakamahirap po talaga is yung pagpapatawa. So parang yun po yung gusto ko matrabaho para ma-challenge po ako. May nabanggit kang director kanina na nakilala mo, kaya kang artist. Sino yun? Direct Marvin Gabas po. More on indie film po mga inaano po. Saan nag-indie film ka na? Opo, for help po yun nung pandemic po. Okay, thank you. Si ano naman, si Ben. Ikaw, Ben, paano ka naging artista? Hello. And sino gusto mo makatrabaho? Yes. Before ako maging artista, ako po talaga ay singer. Kaya maraming beses na po ako lumabas sa TV as a singer po. Solo singer po. Yes, and so I'm inclined to music. Si Direct Docs is inclined to music din. So doon kami nagkakilala. And then one time, nagkausap kami ni Direct na baka gusto kong subukan mag-acting. So sabi ko, sige, why not? Kasi it's one thing na gusto kong matutunan. So si Direk talaga yung first time nagbigay sa akin ng chance na masubukan umarte. Ayun, tapos yung artist na gusto kong matrabaho, siguro si Ogie Alcacid. Singer din siya. Komedyante. Mukhang seryoso pero hindi pala. So parang gusto ko rin matutunan ko paano gawin yan. Ayan. Ayan, thank you, Ben. Ikaw naman, Alden ba ang pangalan mo? Yes po, I'm Alden. Saan nakuha ang name mo? Ang full name ko po kasi ito is Alain De Niro. So, kinumbayin ko yung first and second half. ALAINDENIRO. Isang buo yun. Isang buo. Yes, Hindi. Ako naman, I've always known that I wanted to be an artist, specifically actor, since high school pa ako. If titignan yung yearbook ko, high school, college, ang nakalagay doon to be an actor. But from the province kasi ako in Davao, and hindi ganun kalaking opportunity ng artist dito eh. So parang nag-die down siya. So most of my 20s I spent sa corporate. So accountant din ako. I have a day job, I'm an accountant. And
nung pandemic, doon ko na-realize na, ayun, yung parang sobrang fragile ng buhay nung pandemic. And then I realized na I'm done pretending. I want to pursue my dream. And yun, naganap ako ng workshop. Gusto naman for some reason, nagkaroon ng workshop sa Davao. And then after nun, nagustuhan ko yung craft na, uy, kaya ko pala. Then after that, lumipat ako dito sa Manila. Nung lumipat ako dito sa Manila na 2023, sure na ako na gusto ko talaga mag-artista. So ayun na, nag-audition hanggang sa nag-land ako sa isang theater, Virgin Love Fest. It's like the Cinemalaya Theater. So, outsider ako doon. Sobrang random na napunta ako doon. Wala naman akong background sa theater. It's a sheer luck lang talaga. And I think isa yun sa mga pivotal moments ng buhay ko na sinabi ko na, yeah, I think this is really for me. Kasi ba't naman ako mapupunta sa mga places na to, di ba, na wala nga akong background in the first place. So, after that, na dagdagan ng ibang project, mga side hustles ng mga acting gigs. Until March 1, 2025, natatandaan ko ang date as in, no? Sobrang importante ng araw na yun sa akin. Yun yung araw na nag-audition ako sa NKO, and dun na. And nung pandemic din pala, I love sitcoms, Friends, Big Bang Theory. Yung sinasabi ni Direk, kaya itong boarding house, sobrang special to sa akin, as in. Parang binigay ito ng mundo binigay ito ni universe sa akin, served on a silver platter, ganon. So, ayun. I'm just so happy to be here and sobrang grateful ko na ito yung tahanan na kumukok sa amin. Thank you po. That's it. Thank you. Yung gusto mo makatrabaho. Nga pala, si Miss Jody Santa Maria. I love her intensity and sobrang talino niya. And sobrang gusto ko makatawa yung mga ganun ka-stimulating ng mga artists kasi alam ko madami akong matututunan. Bakit di si Alan Luchon? Siya yung next. Thank you, and of course, Jasmine ikaw. Hello po. Ako po, I started acting po talaga nung bata pa po ako. Pero, nung mga around 6 years old po ako, nag-stop kasi ako kasi mas pinurso ko po yung education ko. And then, after graduating po, nag-decide ako to pursue it again. Kasi passion ko po talaga is yung acting. And after graduation ko po is nag-sign po kasi ako with Viva Artist Agency. And I'm co-manage din po. So, nalaman ko din po yung audition sa NKO for NKO Films Project po. And nag-audition po ako din sa boarding house. Yun po. May nagawa ka na sa Viva? Yes po. Ano? Natong recent po is Project Loki and vertical series po sa Signal Play, yung My Perfect Joke po. Nasa Project Loki ka pala. Yes po. Okay. And then sinong gusto mo makatrabaho? Si Miss Dimples Romana po. Kasi since bata po talaga, favorite ko is maging kontrabida. And po din doon po is nakikita ko po kasi kung gaano siya ka-versatile and Thank you, Jasmine. And for my last question kay Sir Romel, since you're very starting a TV network, na tulad naman ng lahat ng networks nag-umpisa sa bago, di ba? Tanong ko lang po, Sir Romel, kayo po ba ay kapatid, kapamilya, o kapuso? Kalaro. We haven't adopted that yet, but we would like to be somebody who's known to be playful with ideas, of course, great ideas. Pero hindi po, Sir, ano po ang madalas nyo panoorin shows ngayon? Opo, personally? Opo, GMA, ABS, or TV5? Naku, hindi po. Palanood po na local. Pasensya na po. If I'm to be honest po, I really watch a lot of comedies po. Like Dave Chappelle, Saturday Night Live, mga late shows, more international. But I always watch the news locally. Thank you, sir, and congratulations. Thank you, thank you. Thank you, Sir Romel, for that question. Coming up next, let's have Sir Ronald Graffer from Saksi Ngayon, Maynila. Good afternoon and congratulations. Balik ako kay Alden. Alden, wala ka pang Sinmalaya project? Ano po? Wala ka pang Sinmalaya project?
Wala pa po. But I've been auditioning 2 years in a row na din. Ano yun, panata ko yun sa sarili ko as an artist na whether matanggap o hindi, I should be there. Kasi yun yung ano eh, yung melting pot ng mga artist eh. Mga indie, yes. Kay Direct News. Direct, ano po niyo na po itong cast? Iba't ibang ano po eh. Iba't ibang kung saan po sila nakuha. Siguro I have an eye and a gift. Kasama ko yung mga co-creators ko na nakikita namin talaga. Actually si Alden, nawala namin yung papers niya nung nag-audition siya eh. Hindi maalala yung pangalan niya, yung number niya. Ang maaalala lang namin, sa lahat ng nag-audition, actually nag-audition kami for a horror film. Pero nag-audition na sabi niya, anong gusto mong gawin? Gusto ko mag-sitcom. Yun ang natatandaan namin sa kanya. Kasi balikan po natin, yung Roomies, ginawa siya ng pandemic. So makikita nyo, mas medyo gritty pa yung yung pagkakagawa, medyo low cost pa yung pagkaka-construct ng set and yung acting. After 2 years, tsaka lang namin nagawa yung boarding house na inangat talaga namin yung quality. So with my actors, I'm very happy. Si Ata, matagal ko na din siyang wino-workshop. Si Kester, na-discover ko nung nagturo ako sa Lasal. And si Max sa music video. Si JV, estudyante ko naman sa URS. Si Jack, discovery ko rin for advocacy film. Itong mga yan. So itong dalawa nag-audition sa akin. And I'm very happy with my actors kasi kung magkakasama kami, hirap at ginhawa talaga. Yun ang yun ang isa sa pinangahawakan ko. And yun nga, yung panood natin yung Losers, hindi pinangkit ni Mac kasi sabi ko kay Mac kanina, huwag magyayabang ha. Na-nominate siya sa Star Awards, PMPC Star Awards. Yes. Magpasalamat ka na sa kanila. Thank you po. Yeah. And Nakalaman na, no? si Ninong Ray. Oo. Sinong rice na shake rattle. Pero masaya po yun ha, add ko lang kasi sabi ko nga kay Mac, kumigyante ka naman din eh. So hiningan ko kami ng photo. Kwento ka lang ha, hiningan kami ng photo kasi ilalabas yung yung sa LED wall, di ba? Na yung mga nominees. Ang nag-announce pa po nun si Aiko, tsaka si Alden, di ba? Pinagtripan namin siya kasi alam naman namin hindi yung mananalo eh. Hindi kasi yung mga kasama niya macho talaga eh. So siya na nagsabi nun na, Direk, puro macho yan, tsaka sila Ninong Ray, puro kalokohan lang ginawa ko sa movie. Magagawin natin, magpatawa na lang tayo. So kung panoorin niyo po ulit yung PMPC Star Awards 2024, ID picture po niya yung lumabas doon. Na-peke pa na ID picture niya yung lumabas doon. So at least, yan. Peking tuxedo, nagpa-picture siya doon sa, may pinoto siya. Ayun, sa IMDb niya, yun din yung nakalagay. Sino tumalo sa'yo? Si ano po eh, hindi ko po alam pero may abs po siya, may naalala ko. Tsaka po si Ninong Ray po ata yan. Iba parang, basta macho po yun, bet ko po siya. At least nominated. Maraming salamat po. Sa dami ng cast, ano kaya aangat ang bawat isa? Ayan, Macbud, thank you po sa wonderful question. Well, yun ang challenge. Yun ang challenge namin talaga kasi kung mapapansin nyo po, wala silang character name. Binabali lang namin kung ano yung mga character name nila kasi gusto namin authentic and real as it can be. So marami nga nagsasabi na ano yung show nyo, ano ba yan? Parang PBB ba yan? Parang ano ba? Hindi po sitcom po ito, pero lahat ng jokes nila may magagaling sa kanila, may magagaling sa akin, pero ang maganda po kasi dito sa grupo namin, sa family namin, pamilya kasi kami, is give and take, walang kailangan angat ako dito sa eksena na to, hindi talagang nagbibigayan sila. Tsaka, pagbarkada po kasi ang isang grupo, natural yung dynamics. Kaya nga yung ginawa namin yung Roomies, barkada na sila. Nagkaroon ng challenge after 2 years because may mga nadagdag para gawin yung boarding house. So sabi ko sa kanila, mag-bonding kayo. Hindi tayo magtitiping, hindi tayo mag-shoot hanggang hindi tayo nakakapag-bonding. So nag-bonding sila ng matagal na panahon bago kami mag-taping. Nangyari na rin kasi yun before na nung nag-taping kami, wala talagang chemistry yung ibang mga actors. Ayan. So ngayon, this time, ito, barkada na po talaga. Ang problema ko na ngayon kung paano ko sila aawatin. Yun na yung problema kung paano aawatin. Ngayon hindi na sila pwedeng magkulit masyado dahil
May MPR at CV na. Hello. Si Dustin Liu ang Ay, may abs. Pati nga abs, may abs ka ba? Thank you po. Alright, great insights from that. Next question naman tayo coming from philstar.com, Mr. John Milo Severo. Hello, congrats sa inyong program. Anong pinagkaiba nitong dalawang to? Di ba pare-pareho kayo yung cast na? Yes. Yes po. Anong pinagkaiba nila? Yung roomies kasi yun nga, ginawa siya ng pandemic, trip-trip lang talaga siya. Pero nagkaroon siya ng fanbase. Yun ang nakakatuwa. Small but loyal following. Mga taga-probinsya, pupunta sa set namin bigla, mga nagpapapicture sa kanila sa mga fiesta. So, siguro, yung boarding house is part 2 ng roomies. So, pag tinanong niyo po, ba't hindi na lang roomies season 2? Kasi marami pong roomies eh. Ang dami ng roomies na sitcom, roomies ng mga India, roomies na sa Amerika. So sabi namin, gawa tayo ng title, part 2 siya ng roomies, parang spin-off, sequel, yan yung writer natin nagagalit na. Yan, sequel siya, pero gawin natin Pinoy. Kaya ganyan yung spelling niya, boarding house. Ayan. So, yung roomies po, mag-air siya hanggang matapos yung lahat ng episodes na nagawa namin before. Pero yung boarding house continues po yan dito sa bago naming tahanan, which is the ATV. Okay, Thank you po. Itong roomies na to is matagal nang tapos. Yes. Uulitin lang ulit. Yes. Okay. Yes po. Thank you. On to the next naman tayo from Inquirer.net, Ms. Hannah Maliorca. Hello po, congratulations po sa inyo lahat. So, kung direct links po, kasi ang tagal na rin kasi since the Philippines had a sitcom or like a barkada sitcom. I think it was 1990s pa. So, siguro, syempre kaming mga Gen Z, we're not aware. We're not aware pa sa mga barkada sitcoms or we only know what we've seen sa Friends or sa How I Met Your Mother. Siguro, ano yung parang meron sa sitcoms na to na makakuha ng attention ng mga Gen Z viewers? Kwento nyo to eh. Yun eh. Kwento nyo to. Kaya nga sinasabi namin ay we want it to be authentic as it can be. Kasi, lalo na kami, Gen X pa, millennial. Millennial ba tayo? No? Ha? Boomer? So, ayan. So, makaka-relate kasi normal lang yung kwento. Actually, ito yung kung ibabalik ko yung question, bakit nakaka-relate pa rin tayo sa Friends? Mas matagal na yun eh, di ba? Kasi wala siyang, walang timestamp eh. Walang, alam mo yun, lahat kasi ng problema ng mga airpods natin at mga lolo't lolo nila, pare-pareho lang po yung problem natin habang tumatanda. Nag-iiba lang yung generation, nag-iiba lang yung mga gadgets, nag-iiba lang yung technology, but the problem yun pa rin. So, yun nga, nakakatawa kasi pinagagalitan ko ng mga pamangkin ko eh. Di ba? Dati ako yung pinapagalitan. So, pare-pareho lang po. Ang maganda dito is makaka-relate kayo. For sure, matatawa kayo. Mamaya po may preview tayo, may maiksing preview tayo ng boarding house. Panoorin natin kung ano yung laman. And yun po. Siguro follow-up ko po. While directing this po ba, nakaka-young po ba? Grabe nung sila kaya, di man ako ganun katanda naman. Pero, dream come true talaga. Dream come true talaga kasi naglalaro lang kami sa set. Yun po talaga, naglalaro kami sa set. Dumating yung time na itong mga to, yung roomies, nakatira talaga sila sa isang bahay. Yan. So nag-aaway talaga sila kung sinong hindi naghugas ng pinggan, kung sinong pag nawala yung pusa ni Ata, ayan. Pag pinagtripan ni Kisner tsaka ni Mac itong si Jack, marami pong mga kwento eh. Maraming mga kwento na lumalabas siya sa screen. Nakakayang at saka it's a dream come true na full circle. Full circle po talaga kasi 'di ba dream natin na makagawa ng sitcom. YouTube post ano lang to tawag dito, Facebook post ko lang to eh. Sana makagawa ako ng sitcom someday. Tapos ngayon nasa TV na. Tapos to make sure na legit na kami, tinignan ko sa Wikipedia kung nandun talaga kami. Andun, thank you Sir Romel. Nandun na kami. Nasa DATV Wikipedia na kami, ang boarding house and roomies. Thank you po ulit. Congratulations. Thank you so much. Thank you, Ms. Hannah. On to the next naman tayo from Kapamilya Online World, Mr. Jeffrey Verdon.
for direct po, paano niyo po nababalance yung comedy at saka yung meaningful storytelling? Ayan, napakagandang question po niyan. Pwede ko ba tawagin yung ano? Hindi ka ng mic yung writer na ayaw niya. Ayaw. Hindi mo na ng mic. Ayan. Tatak mo, Mars. Si James po, vocalist ng bandang Android 18. So, siya po ang sumusulat ng stories. Ayan. Siya po yung sumusulat ng stories natin. Tapos, ako yung sa kalokohan. Yun. So, magandang hapon, ako po si Jella. Ako po ang isa sa mga creator ng Roomies at Boarding House. so ano daw yung balance? Paano daw nababalance yung story? So, sa akin kasi po, ang sinusulat ko dito is, like, pinag-iisipan ko lang yung mga situation na nakakatawa. Like, yung mga normal na pangyayari na epic fail nga ang tinatawag natin. Like, kunyari na wala ng kuryente, walang pera, walang ulam. So, something like that. So, sila naman, sila yung nagbabato ng mga kalokohan nila, ng mga joke, lalo naman si Direk Nox. So, yun. Yun po. Follow-up lang po din. Ano po yung pinaka-challenge sa paggawa ng ganitong sitcom? Budget. Kaya nga wala yung roomies. Wait ko lang ha. Kasi I'm still working with teleseries, yung may mga baril-baril na teleserye nila po. Ayoko sabihin ito kasi mag-challenge na tayo, di ba sir? Ayan. So, we're working doon. And natapos yung show. So, wala kami pang fun, pang pondo for roomies. So, sabi ko, sige, abangan lang natin for season 2. Ayan. So, ito nga, bukod doon, kidding aside, ang pinakamahirap is taping day. Talaga, taping day. Yung paano namin maraming pag-aaway po. Bago kami makapagpatawa, marami kami pag-aaway on set kung paano i-deliver yung kwento. And marirealize nyo kapag nakanood kayo ng episode na yung difference ng roomie sa boarding house talagang nilevel up talaga natin. And malaking bagay din ang music pagdating sa sa boarding house. Yung musical director natin, Mr. Adjo, and Silent Sanctuary. Siya yung nag-curate. Yung soundtrack natin, sinulat ni Chito Miranda, ng parokya ni Edgar, and Miss Boarding House yan at bagong version ng ginawa naman ng banda na Soap Dish. Soap Dish yung tumugtog ng soundtrack. So very much affiliated talaga kami lahat sa music. Ayan. Thank you po. Next question naman tayo coming from Mr. Naz Tabares from Pelikula Mania. For Direk, hindi niyo po ba naisip na magpasok ng medyo kilalang artista sa season 2 para mas maraming Abangan po natin yan. Marami po kami ipapasok. Kasi po, ito po yung maganda, kapag ginagawa namin yung roomies, may ginawa kaming movie with Aramina, yung Losers 1, Soccer 0. Yun, dito sila Kister doon, sila Ata. Ngayon naman po, habang ginagawa namin yung boarding house, ginawa naman namin yung movie na He's Dating a B-Star with Malupiton. So abangan natin kung tatawid si Malupiton, sila Annalyn Baro. Marami po kami gustong i-guess. And yun na rin yung challenge kung paano magkakaroon ng dynamics itong traditional and digital media, kung paano papasok yung mga mainstream actors doon sa show. It's a challenge. Actually po, kwento ko lang, nung nagpipitch kami dito, takot ako kasi alam ko na hindi kami parang hindi pwede, hindi pang TV yung show natin. Parang ganon. Pero nagkataon nga na si Sir Romel is very much fond of Saturday Night Live. So alam naman natin ng Saturday Night Live, yun talaga yung formula eh. Hindi kilalang mga comedians, tapos from ground up, talagang i-grind natin kung paano magpatawa. And yun po, soon, very soon, magkakaroon tayo ng mga guest stars. And abangan nila yan, syempre dito sa DAT. naging madali po ba na lahat sila bago? Kumusta yung chemistry ng mga actors na? Mahilig po ako makipag-work with new actors. Una sa lahat, syempre, madaling balansehin. Kasi yung ano nila, tawag nila, yung blanco pa eh, blank slate pa eh. Ikaw pa yung mag-feed kung ano yung mga kailangan nilang matutunan. I'm also a Doctor of Media and Communication, so natuturo din tayo ng acting, natuturo tayo ng film.
So lahat sila, sabi ko nga sa kanila, aralin nyo lahat. Aralin nyo lahat. Editing, gusto ko alam nyo at para at least may alam kayo sa film at may respeto kayo sa lahat ng mga kasama natin. From the utility, from the set designer natin dito, PD natin, si Tito Jojo, and then siya. So, ayan. So, yun po. Mas madaling makipag-work sa kanila because of mga bago nga silang aktor. Ang challenge naman, ang mahirap is mga bago silang aktor. So wala rin silang ganun ka-experience. Kailangan mo talaga silang dikdikin minsan. At saka may mga sakit po talaga ng ulo. May sakit talaga ng ulo. Pero Sino po? yung ulo ko na lang. Pero ang mahirap, another mahirap po kasi kahit gaano kasakit ng ulo ko sa kanila, hindi mo sila pwede sawayin. Yun po ang rule ko sa set. Hindi ako pwedeng magalit, hindi ako pwedeng mag-bad words, hindi ako pwedeng walang galit. Kasi po mawawala yung comedy. Pag nagalit na ako sa kanila, bad mood na, hindi na sila makakapagpatawa. So pinapagalitan ko po sila after taping na. Yan. At kilala na po nila ako. Kilala nila ako. Parang kuya ko, tatay na nila ako dun sa set. So, yan. Itong mga nandito. Sakit ng ulo po na. Sino madalas mo kagalitan? Si Kister. Tsaka si Mac. Si Kister po, tsaka si Mac. Off-cam. On-cam, off-cam. Nagtitake 17, take 20. Si Ata, minsan gano'n. Si Ata kasi benta siya sa mga girls eh. Si Trisha, yun nga, shoutout kay Trisha. Nasa Dubai po siya, isang actress namin, yung model. Nasa Dubai siya, na-trap pa rin siya. Hindi pa siya. Wala ngayon. Si Trixie, si Trisha, si Rismond. Marami pa po from roomies eh. Sila, sila Sheldon, sila Nick. Ayan. Pero ngayon sila, na-trap siya sa Dubai, hindi pa sila makabiyahe, makakuha ng flight pa balik. Hope you are safe, Trish. Ingat kayo dyan. One last one. Can you give us an example ng isang episode? Ano yung topic na dinidiscuss and may pagka-advocacy rin ba yung series? We tend to not juggle around politics or sa iba. Ayan. Ang gusto ang namin is more on moral values talaga. Ayan. Hindi rin po puro, ang magandang episode siguro, maalala na episode. No, wala, hindi ko nga alam. Sorry po, FTRCB, bago lang kami ha. Hindi ko alam yung mga words na bago sabihin ha. Huwag na muna yun. Yung about sa nagkukunwari sa social media. Yung fake accounts. Oo, yung may girlfriend siya, si Joy. May girlfriend siya, episode 1 pa lang ng Roomies. Inaabangan niya na si Joy. Tapos nalaman niya, episode 11, na catfish pala yun. Ayan, i-spoil ko na. Ulit na kasi. Pero meron pa isa for sa boarding house naman, yung mga walang trabaho. Si Mac, si Kister, yung Pogi, kinukulit din si Jazz. Si Jazz nakikikot sa kanila. Si Alden lang naman ang responsible doon. Ayan. Si Ben, gusto niya maging action star, tapos best friend niya si JV, pero si JV may gusto sa kanya. Sabay sila naliligo. Yan po. In real life. Off-cam. Thank you po. Let's go with other sets of questions. We're limiting it to 4 to 5 questions para kung sakaling gusto nating ma-interview yung rest of the cast and all, mamaya pwede natin gawin yan. Let's have our next from Biggs. Yes. Sir Biggs Almacen. Hi, hello po. Ang una kong tanong para kay Direk. Direk, gaano ka involved or gaano ka collaborative yung cast member sa pag-portray nila sa kanilang character? 100%. Dito kasi sa ginagawa namin, kami nila Sir Anjo, nila Miss Jels, nausap na namin yung cast. Kasi tatlo kami nag-iisip ng storyline. Ayan. So, sila yung sa mas makabuluhang bagay, ako sa kalokohan. Ayan. So, kailangan 100% ibigay nila lahat. Sabi ko nga sa kanila, ang isa sa mga lesson ko sa mga artista ko is, pag tinapatan kayo ng camera, ibigay niyo yung 100% kasi hindi kayo sure kung kailan kayo ulit tatapatan yan. Pero pag binigay niyo yung 100%, hindi niyo alam na baka mamaya nasa TV na kayo talaga or nasa silver screen na kayo. Ayan. So, yun po. Ayan, yun po. Natagot ko ba?
Yes. Yeah. Pero ayun po, yun po yun. And para sa mga cast member naman, how was working with Direk? Gandahan niyo po yung sagot. So far marami na din ako naka-work na directors all throughout the experience. Though di naman sobrang madami, pero sobrang blessed ko na napunta ako kay Direct Yoks. Kasi in one phrase lang, I'm home. Parang ganun yung pakiramdam. Pag nagtitipi kami, kasi may ginagawa din kami ngayon, lagi consistent yung ganung feeling na nasa bahay lang. Yung you feel safe expressing yourself, you feel safe being yourself, tsaka alam mo, nakakausap mo sila as an artist, tapos collaboration talaga siya 100%. At sobrang, ang dami kong natututunan talaga ito sa mga writers. Ayun. Para kay Justin mo. Ako naman po, working with Direct Nyok, it feels like I found a new tatay here in my acting career. Kasi itong project po na boarding house is bago po kasi siya sa akin. Never pa po ako gumawa ng any comedy or any sitcom. So, sobrang patient talaga niya ni Direct sa akin. Ako medyo natatalakan niya ako pag natatalakan niya po ako minsan sa taping. Jasmine, boses mo. Ganyan po siya. Kasi very mahinhin po talaga ako. And makikita niyo po sa boarding house yung difference ng personality ko and sa character. Yes po, pwede. Para kay Ben naman. Well, syempre si Direk, parang ano yan, parang barkada namin. So, hindi siya mahirap maging katrabaho. Kasi parang kahit feeling mo, hindi mo alam yung gagawin mo, meron siyang way para idabas yung kung ano yung kaya mong gawin sa project. Doon sa shooting mismo. So yun. So yun yung isang bagay na talagang na-appreciate ko kay Direk Yoks. Talagang he will be able to bring out the best in you sa acting during the shoot. Yan, para naman sa mahilig mag-gym na si Jacqueline. Saan ka daw nag-gym? Saan ka daw nag-gym? Patanong ni Nas. Ano po yung tanong? How was working with Direk? Masaya po. Bali, ang ano po kay Direk, yun nga po yung sinabi ni Gavin. Siya po yung nakakapag ano sa pagiging actor mo eh. Parang napapalabas niya talaga eh. Kahit, napipigakan niya. Oo, parang gano'n eh. Tapos, basta ano eh, iba yung nagagawa mo pag nandun ka na sa set eh. Pag pumitik na siya na parang start na, gano'n. Iba eh, parang mapomotivate ka niya pag hindi mo kayang gawin yung scene, parang hirap na hirap ka na. So, yun ang masasabi ko, grabe. Iba yung pagdidirect niya. Kumbaga, simple lang pero ang lakas ng tama sa actor. Gagalingan mo talaga. Parang alak na. Ayun po. Parang Jack Daniel na alak. Kay Benny P. Ako naman po, okay po si Direk, maraming FT. Pag ano, mga food trip talaga, kaya masaya yung laging taping namin. Kaya lumuloko na nga po kami. Kung makikita niyo po sa ibang episode, di po kami ganito. May lumuloko kami. Puro FT and parang tropa lang din po namin si Direk. Nandun yung respeto, pero pagdating sa trabaho, pinakamagaling yung director po yan sa buong mundo. Ay, Direk Nyoks yan, Direk Nyoks ko. Kay JB naman. Hello po. Working with Direk po since 2019 kasi katrabaho. So it's 7 years na din po katrabaho ko na si Direk on and off cam po. So working with Direk po, Direk Nyoks po is parang nagkakaroon ka ng freedom to be yourself and to express po yung mga ideas na meron ka. Sabi ko nga po sa inyo, assistant director niya ako for the longest time bago ako maging artist. Ang ginagawa po talaga niya, halimbawa, ipagkakatiwala niya sa iyo yung isang importante eksena. Parang first time ko maging assistant director noon. Is pinagkatiwala niya sa akin tong certain na eksena na to. Na ako lang yung nagde-direct. So, doon makikita mo kung paano niya ako pinagkakatiwalaan at kami bilang artist on what we can give sa audience and sa world. Si Mr. naman. For me naman, parang kaibigan. Lolo.
Where am I? Ano na, yun, parang kaibigan and masaya, sobrang light lang sa abang nag-taping kami. Light lang yung mood, hindi ganun ka-pressure pero at the same time, andun pa din yung parang responsibility nga na ibigay din namin yung best namin. And may mga surprise and direct na hindi naman alam kung parang once natapusan namin magawa yung yung scene, doon lang nabubuo yung idea na ganun pala yun. So nakaka-amaze din siya ka-work kasi may mga surprises siya na hindi namin na-imagine before namin gawin. Malalaman namin once natapos na. Ayun. Yun lang. Working with Direct Nox. Actually, bigyan ko lang po kayo ng story about this. With the roomies po kasi, parang first few episodes namin, darating sila sa set, meron silang script. Of course, normal na may script. So, bibigyan kami ng script, i-explain sa amin kung ano yung mangyayari. Tapos pagka-action, pagdating sa eksena, hindi nasusunod yung given script. So, hindi nasusunod yung given dialogue. So, masusunod lang is yung story flow. Tapos kung ano-ano nang sinasabi, ang hilig mag-adlibs. Yun yung mga siguro, na rin sila, tapos syempre, nag-trust na rin sila sa amin. So, very to work with Direct Nox kasi binibigyan niya kami ng freedom. Kasi nga, kumbaga, before kasi we started, nagkaroon kami ng pag-uusap, meeting na kami, tinanong niya kung kinilala niya kami, yan, parang he knows talaga or they know kung paano nila gagawin yung character na talagang malapit sa amin para mas lumabas yung authenticity, of course, ng characters. So, ngayon, ganun kami, wala kaming script. Bibigyan nila kami ng story flow, explain sa amin, or ito yung eksena, dapat ganito, magsisimula at ganito matatapos. So, yun, very madali, very easy to work with talaga dito sa under Direct Nox with NKO Films. Ano ba sasabi mo doon, Direk? Saan doon? Sa tribute Yes, sila. ayan, ang ginagawa kasi namin, may flow yung story. Para po before anything else, panoorin nyo lang talaga yung iniready namin, pagtuwa kayo. Para at least, bago kayo umuwi, yung pala yun, hindi pala sila mahihain talaga. Para at least meron kayong overview on what boarding house is all about. Kapag nasa set namin, ang ginagawa namin, just kunyari may eksena kami, may eksena ako sa isip, wala kaming script, pero meron kaming flow. Tapos sasabihin ko, ito sasabihin mo. Ito sasabihin mo, ito sasabihin mo. Ganun po yung ginagawa namin. Dipitik na lang lahat. Tapos, dahil sobrang kilala na namin yung isa't isa, kung nagugulat sila na may mga dinadagdag ako dun sa storyline, mas nagugulat ako sa mga pinagsasabi nila. Nakakagulat kasi, and yun yung comedy. Kung ang mga idol namin sila Adam Sandler, sila Will Ferrell, sila Jim Carrey, marami silang takes dun sa nila. Marami silang takes na ginagawa dun sa mga shows nila, sa mga movies nila. Tapos pinagpipilian kung ano yung pinaka best doon na comedic line or dialogue. Dito sa amin, ginagawa namin yung on the spot. Kaya, yun nga. Kung thankful sila na kasama ko pa rin sila hanggang ngayon, mas thankful ako and the rest of our creators na magkakasama pa rin kami. Na andito na kami, di ba, sa DATV. Ayan, thank you so much. Thank you. Thanks so much, Sir Viggs. And I guess we still have a few more. Meron pa po tayong isa. Go live. Rog, may pahabol kang tanong. Last question from Rog. Let's have Mr. Roger Alday from Random Republica. Ano po? Siguro direct, all in all, ano yung magiging takeaway ng ngayon, di ba? Yung sitcom kasi yung by this 90s. So ano yung although nabanggit mo na morals na, ano yung as in talagang tatatak? Laugh trip. Legit na laugh trip. Pag nasa panahon tayo ngayon na ayaw na natin lumabas kasi sobrang init, ayaw na natin lumabas kasi ang mahal ng gasolina, di ba? Ang daming mga nag-aaway sa kalsada, road rage, sa mall, masusukin na tindera, di ba? Sa school, ang daming school projects, family problems. Hayaan niyo po na kami ang maging way para mapatawa namin kayo. Yan. Roomies and boarding house, papatawanin namin kayo. One word, laugh trip, tatawa tayo dito. Thank you. There you have it. Once again, we'll give one more here, please. Sir Mel. Mabilis lang. Kasama ba sa ruling mo na sa cast mo bawal ng show? Or meron Hindi po, bahala sila. Mag-boyfriend si Mac tsaka si Ata eh. Totoo. Showbiz. So wala kang ganun? Wala po, wala. As long as
At si Jack, tsaka si Trixie. Yes, sinabi ko lang si Jack na kasalamin. Yes. Tapos si Alden, si James. Ay, di ba? Hindi po. Pwede na yata i-reveal. Si Jack, tsaka yung si Trix. Si Trix, tapos si Ata and si Mac. Ayan. Pero Pero ito, matagal na kayo. 8 years. Wow, totoo ba? Kayo ni Trixie. 4 years, Ha? 4 years na, being. Kung mo nang alam dito sa Gigi. Anas. Inagawan siya ni Trixie. si Ata po kasi tsaka si Mac, na-discover ko sila for a music video before, sila yung mag-partner. So from there yun, sila na. And si Jack naman na-discover ko actually, mas nauna ko naging artista si Trixie. Tapos sabi niya na yung boyfriend niya is nagti-TikTok, baka gusto ko panoorin. So sige nga, TikTok ang sarap namin. Kung dalawang to, 8 years na kayo. Yes, okay. Years na. Si ano po? Si ano? Medyo. Sino? Sister? Madami po eh. Sige, pangalanan mo na. Meron po. Si Alden. Si May. Charot. Wala, single po. Focus na rin. Si Jasmine. the boy. Wala po, very single. Si Ben. Meron po. Direk. Charot. Si Direk. Thank you, congratulations. Thank you so much po everyone. Once again, palakpakan natin mga kaibigan, all of our media partners, all for our wonderful 7